Sa isang napakagandang haldin ay nakita rin niya ang isang elfo na bahagyang nagalit. Sinabihan siya nito na umalis sa lugar na iyon at bagamat hindi alam ng elfo kung paano siya nakapasok, higiniit rin itong hindi iyon lugar para sa mga bata tulad niya. Pagkatapos ay ipinakilala si Mulan at ito ang may-ari ng kumpanyang iyon na sa parehong paraan. Ipinakilala rin ng matabang lalaki ang ating bida na si Tako at ipinaliwanag nito na mayroon siyang kaunting pag-alinlangan tungkol sa mga kontrata ng alipin. Ngunit hindi ito lubos na naintindihan ng babaeng may maitim na buhok. Kaya't ipinaliwanag ng ating bida na sa lugar kung saan siya isinilang ay walang gumagawa ng mga kasunduan sa mga alipin. Naintindihan ito ni Mulan at ipinaliwanag na sa kaharian ng Barkala ay may mga karapatan ng mga alipin. Ang kanilang amo at Panginoon ay may obligasyon na tiyakin ang kanilang mga pamunahing karapatan, tulad ng pagkakaroon ng tirahan, pagkain at damit at gayon din ang hindi paglalagay sa kanilang buhay sa panganib. Ngunit ang mas mahalaga ay bawal umalis ang alipin sa kanilang kontrata at hindi rin sila maaaring magbigay ng impormasyon laban sa kanilang amo dahil dito ay napagtanto ng ating bida na hindi tulad ng inaakala niya mga alipin na napapanood niya sa ibang anime ang mga alipin dito. Ipinaliwanag panimula ng iba't ibang huri ng mga kontrata. Una, mga taong nagkaroon ng hutang ay nagiging alipin hanggang mabayaran nila ito at ikalawa, ang mga kriminal ay nagtatrabaho sila hanggang sila ay muling makapagbalik sa lipunan. Ang pangatlong huri ay ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga bilanggo ng digmaan na kumita ng kabuhayan at panghuli, ang kontrata para sa mga taong ilegal na inalipin ng mga bandido. Sa puntong ito ay inihisip ni Paypex na baka magustuhan ni Tako ang isang alipin na mula sa digmaan na isang hindi maaaring makalaya ng walang pahintulot niya. Ipinahayag din ni Paypex na si Tako ay isang padalikha na may mga natatanging teknik at talento na hindi dapat dayahin ng iba. Tinanong ni Mulan ang opinyon ng ating albino at kinumpilman niya ang lahat ng sinabi ni Paypex at dahil dito, nais niya mag-focus sa mga gawaing ito ngunit kinakailangan din niyang tuparin ang mga tungkulin sa Adventurers Guild. Posible rin na magtungo siya sa mga mapanganib na lugar upang maghanap ng mga materyales. Dagdag pa rito ay alam niya na ang pag-aasikaso nito ng mag-isa ay nagdudulot ng abala. Naunawaan ng babaeng may maitim na buhok na nais ni Tako na magkaroon ng dalawang alipin kaya't ipinakilala niya at ang una ay si Maria. Ikinwento ni Mulan na si Maria ay dinukot ng mga bandido noong bata pa siya at wala na siyang natitirang pamilya. Gayunpaman ay binigyang dihin niya ang mga kakayahan ni Maria at marunong siyang magbasa at magsulat at mahusay siyang mag-asikaso ng mga gawaing bahay. Ipinaliwanag naman ni Tako na sa unang palapag ng kanyang bahay ay naroon ang sala, kainan at kusina, habang sa ikalawang palapag ay may 4 na kwarto at isang banyo. Dahil dito ay tinanong niya kung hindi ba ito magiging sobrang trabaho para kay Maria na mag-isa at pagkatapos kalkulahin ang lahat, sinabi ng babaeng may kulay kahel na buhok na kakayanin naman ni Maria ang mga gawaing iyon. Sinabi ng ating bida na sa kagandahan ni Maria ay tiyak na marami siyang nagiging tagahanga. Tinanong niya kung bakit nananatili pa siya roon at dahil dito ay namula si Maria at naging mahiyain at matapos ang ilang sandali ng pagkalito. Sinabi niya na ang tanging kaya niyang gawin ay mga gawaing bahay at wala ng iba. Nananatog ang boses at itinagdag niya na wala siyang balak na samahan si Tako tuwing gabi. Naging kabado rin ang ating bida at agad na sumagot na hindi naman niya hinihiling iyon at dahil sa tensyon na namamagitin, tinanong ni Mulan si Tako kung pipilmahan na ba niya ang kontrata kay Maria at kinumpilma ito ng ating bida na ang tungkol naman sa ibang usapin. Ipinaliwanag ni Mulan na wala silang mga alipin mula sa digmaan. Gayunpaman ay biglang nabanggit ni Maria ang pangalan ni Sofia na ikinagalit ni Mulan at sinabihan siya na umalis muna at sa puntong iyon, na-activate ang kakayahan ng ating bida, kaya hiningi niya na ipakilala sa kanya si Sofia at dinala siya sa lugar kung saan naruroon ang babaeng blandina. Lumabas na si Sofia ay naging bilanggo sa digmaan sa pagitan ng Toriegala at Yugol na halos 50 taon na ang nakalilipas. Ang Yugol ay isang kaharian ng mga elfo at sa ilang kadahilanan na hindi pa nakapilma si Sofia ng anumang kontrata, ipinaliwanag niya na ang kanyang kaliwang tainga ay nasugatan at nahihirapan siyang igalaw ang kanyang kanang braso at kaliwang binti. Bagamat hindi naman ito malaking problema sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, mayroon siyang hadlang na pumipigil sa kanya na gumamit ng espiritual at elemental na mahika at dahil dito, sinabi ni Mulan na hindi siya angkop bilang isang mandirigma. Hiningi ni Tako ang pahintulot na makausap si Sofia na mas private at pinayagan siya ni Mulan, ngunit binalaan si Sofia na maging magalang sa kanilang bisita na nagpakilala ang ating albino sa kanya subalit labis na nalumbay si Sofia at sinabi niya na narinig na niya ang lahat ng ipinaliwanag, kaya alam niyang hindi siya magiging kapakipakinabang. Gayunpaman ay hinawakan ng ating bida ang kanyang mukha at tiningnan ang kanyang mga istatistika. Doon niya nalaman na ang kanyang problema sa braso at binti ay nagbabawas ng 100 puntos at napansin ng ating bida na ang sumpa ni Sofia na nagbabawas sa kanya na gamitin ang kanyang mahika, ang pamunahing hadlang sa kanyang kakayahan. Ngunit higit sa lahat ay natuklasan niya na si Sofia Silfi ay isang napakalakas na babae na kung may babalikan normal na galaw ng kanyang mga braso at binti at maalis ang sumpa, siya ay magiging isang napakahalagang mandirigma. Dumating si Mulan at ipinaalam ng ating albino na nais nang gumawa ng kontrata kay Sofia at tinanong siya ni Mulan kung hindi ba niya naintindihan ang paliwanag dahil hindi nga siya maaaring lumaban. Ngunit ngumiti si Tako at sinabi na ang kailangan lamang gawin ay malutas ang mga hadlang na iyon.
Nasurpresa simula na tinanong siya kung talagang balak niya masettle ang problema na mahigit 50 taon at kumpiyansa siyang sumagot na oo, dahil alam niya malapit na niya magawa iyon at natuwa simulan sa sagot niya at sinabi na iiwan niya si Sofia sa kanyang pangangalaga. Tinapos nila ang mga papeles at lumapit si Maria upang magpasalamat dahil isinama rin niya si Sofia sa kontrata. Sinimula ni Mulan ang seremonya ng mahika upang formal na maitatag ang kanilang kontrata. Matapos ito ay sinabi ni Sofia na simula ngayon siya ay nasa selbisyo na ng ating bida. Nangako naman si Maria na magtatrabaho siya na mabuti upang manatili sa tabi ni Tako ng mahabang panahon at masaya si Tako na kasama niya ang dalawa. Napansin ni Mulan ang kababang loob ni Takumi at natuwa siya dahil si Sofia at Maria ay nakahanap ng mabuting amo at nang makarating sila sa bahay ay sinalubong si Tako ng kanyang maliit na alaga na gagamba. Nagulat si Sofia at agad nagdepensa kaso pinapakalma siya ni Tako at ipinaliwanag na ito ang kanyang pamilyar na alaga. Laking gulat ni Maria at Sofia sa pahayag na iyon at ipinakita ni Takumi ang mga kwarto ng dalawa na sa tingin nila ay napakalaki. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa banyo at paliguan. Bagamat hinalok ni Sofia na siya na ang unang gagamit ay pinapakalma siya ni Takumi at sinabi na hindi na mahalaga kung sino ang unang gumamit. Habang naliligo ay naging mas tapat si Maria kay Sofia at sinabi na hindi niya naisip na papayagan siya ni Mulan na umalis. Hindi raw kailanman pumayag simula na magkaroon si Maria ng hamon na kahit pa marami na nagalok para kay Sofia at dahil dito, labis ang saya niya dahil ang bago nilang amo ay tila mabuting tao at sinabi naman ni Sofia na napansin niya ang mga kontrata inihanda ni Mulan at kapansin-pansin na halos walang impormasyon tungkol sa amo at wala tungkol sa kanyang tahanan, pamilya o pinanggalingan. Dahil dito ay nagkaroon siya ng hinala na baka may itinatago si Tako, samantala ay naghihintay na ang kanilang tinatawag na mapanganib na amo, si Tako na may nakahanda ng pagkain at dito ay nadepress si Maria dahil siya dapat ang may responsibilidad sa mga gawain ito. Ngunit dahil alam niyang natagalan siya sa paliligo ay pakiramdam niya ay parang wala siyang silbi at nagsabi ng biro na parang isa siyang tagapagluto na may suot na apron. Para mapakalma siya ay sinabi ni Tako na maaari naman siyang maghugas ng pinggan pagkatapos kumain. Agad na pumayag si Maria dahil pakiramdam niya ay iyon ang pinakamaliit na bagay na magagawa niya. Tinanong ni Sofia si Tako kung nais niyang samahan siya sa pagkain at gusto niya itong linawin upang hindi makapagbigay ng maling impresyon o kawalan ng respeto. Ipinaliwanag naman ni Tako na ayaw niya humiral ang relasyong amo at alipin sa ganitong bagay. Bagamat alam niyang sa simula ay mahirap ito para sa kanila na nais niya makasalo sila sa pagkain bilang magkapantay, higit pa rito ay sinabi niyang hindi siya sanay na tawagin siyang amo at hiniling na tawagin na lamang siya sa kanyang pangalan. Tinanong ni Sofia kung ito ay isang hutos at agad naman siyang sinagot ni Tako na hindi ito sa pilitan. Sa tuwa ay niyakap siya ni Maria sabay tawa at sinabi na ngayon ay hindi na amo si Tako pagkatapos nito ay nakipagkita si Tako kay Paypex na nagdala ng bagay na ipinahiling ng ating bida at pinalalahanan siya ni Paypex na siguraduhin maayos ang pag-sale nito. Nagpasalamat si Tako at umalis. Sa kanyang pagbabalik ay nadaanan niya ang isang simbahan at napag-isipan niyang samantalahin ang pagkakataon iyon upang pumunta si Tako sa simbahan upang magdasal sa Diyos na sinulan na mapaluhod na siya ay nagpasalamat siya sa lahat ng biyayan na tanggap niya. Ngunit habang nagdarasal ay naalala niya ang sinabi ni Nolan na ang Sagrado Imperyo ng Sidonia ang may kontrol sa relihiyon. Nagtanong siya sa sarili kung posible kaya na ininsalto ng imperyo iyon ng Diyosa at biglang dinala siya ni Nolan sa mga ulap at sinagot ang kanyang tanong, sinasabing walang kaugnayan ang Sidonia sa kanya. Ipinaliwanag rin niya na may dalawang relihiyon sa mundong iyon at ito ang Kristyanismo na sumasamba kay Nolan at ang liwanag na banal o divine light na nag-imbento ng isang bagong Diyos. Ang Sagradong Imperyo ng Sidonia ay aktibong nagtrabaho simula ng kanilang pagkakatatag upang palakasin ang bagong relihiyon. Sa parehong dahilan ay nilalabanan nila ang Kristyanismo at sinabi rin ni Nolan na hindi siya nakialam sa mga gawain ng tao at ang sitwasyon ni Tako ay isang pagbubukod sa panuntunan at habang nagiging seryoso ang Diyosa, binalaan niya si Tako na ang kanyang biyaya ay hindi panghabang buhay. Kapag pinalawak niya ang kanyang mundo ay nakipag-ugnayan sa mas maraming tao at lumaki ang kanyang impluensya at ang biyaya na iyon ay mawawala ng paunti-unti. Hindi lubos na naintindihan ni Tako ang sinasabi ng Diyosa kaya't ipinaliwanag ni Nolan na ang biyaya niya na tinatawag na tutorials ay malapit na magwakas. Sinabi niyang sa lalong madaling panahon ay maaaring magkamali si Tako sa mga bagay na dati niyang nagagawa ng mahusay at dagdag pa rito. Posible ring makatagpo siya ng mga tao na may masasamang balak at sa wakas, naintindihan ni Tako ang sinasabi ng Diyosa. Napantanto niya na hanggang ngayon puro mabubuting tao lamang ang nakikilala niya at ito ay dahil sa biyaya ni Nolan. Ngumiti ang Diyosa at sinabi na simula ngayon ay nakasalalay na lahat sa kanya na naiintindihan ito ni Tako at nagpasya siyang magpatuloy ng may lakas ng loob. Mula sa punto ito ang balanse ng kanyang kapalaran ay nakadepende na sa mga gagawin niya. Samantala sa Sagrado Imperyo ng Sidonia isang taon ang nakalipas ay may isang kalbong lalaki na tila emperador ang nakikipag-usap sa isang mataas na opisyal at sa unang prinsesa. Inihulat ng prinsesa na malaburo na sina Homer at Bakara ay nagsasanay sa 3 taong na-invoke at sinabi ng kalbo na dahil sa wakas ay nagawa nilang isama na mga ito, mas mabuting magamit sila ng husto.
Habang nangyayari ito ay makikita ang dalawang lalaki mula sa mga na-invoke na nagsasanay ngunit ang babae sa kanilang grupo na si ay medyo tumatanggi dahil ayaw niya ng karahasan at dumating ang prinsesa sa lugar at ipinaliwanag na ang ginagawa nila ay hindi karahasan. Isang kaibigan ni ang nagsabi na handa siyang protektahan siya anuman ang mangyari at gayon paman, alam ni na ang prinsesa ay isang mapanganib na babae kaya't maingat siyang nag-iisip sa susunod niyang hakbang. Bumalik naman ang kwento kay Tako at nang makabalik siya ay sinalubong siya ng kanyang halagang gagamba sa pamamagitan ng malakas na pagbati. Nagalok si Sofia ng tulong sa pag-aayos ng mga dala niya ngunit inilagay ni Tako ang mga ito sa kanyang mahiwagang kahon ng mga bagay na nagdulot ng gulat kay Sofia. Alam niyang iyon ay isang pambihirang mahiwagang kasangkapan at pagtatapos, natagpuan siya ni Tako na tila gumagawa ng bagay na ikinasasaktan niya at sinabi rin niya na si Maria ay napakabagsik na sa pagkabahala. Bigla siyang nilapitan ni Sofia at sobrang nag-aalala at tinanong kung ano ang balak niyang gawin kay Maria. Nang bigla na lang nawala ng malay si Sofia at napansin ni Tako na ito ay dulot na matinding pagkapagod at ng sugat sa kanyang kaliwang kamay, sinubukan niya itong gamutin ngunit kahit na bahagya lang ang sugat ay hindi ito gumaling dahil sa sumpa. Patuloy niyang sinubukan ang lahat at sa proseso ay tumaas ang antas ng kanyang kakayahan sa mahika ng liwanag. Dahil dito ay nagawa rin niyang tunuyang padalingin ang sugat ni Sofia at tinala niya si Sofia sa kama at tinanong si Maria kung madalas pa nangyayari ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Maria na kapag masyado siyang naabala o gumagalaw ng sobra ay agad siyang naubusan ng lakas. Napagtanto ni Tako na ito ay dulot ng sumpa ni Sofia kaya't ginamit niya ang kanyang kakayahang extra sanction sa pag-asa maibalik ang kakayahan ni Sofia na lumaban tulad ng dati. Lumipas ang ilang oras at sa wakas ay nagising si Sofia at agad siyang tinanong ni Maria kung maayos na ang kanyang pakiramdam. Tumatango si Sofia at sinabi niyang pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang katawan. Higiniit ni Maria na si Ginoong Tako ang nagdala sa kanya roon na kinagalit ni Sofia. Sinabi niya kay Maria na tumakas na ngunit hiniling ni Maria sa kanya na tingnan ang kanyang tainga at sa pagtagulat. Napansin ni Sofia na ang dati niyang sugatang tainga ay gumaling at sa pagtingin nito ay labis na natuwa si Maria at niyakap si Sofia na mahigpit dahil nalaman niyang si Tako ang ganap na nagpadaling sa kanya. Kinagabihan ay medyo nahihiya si Sofia habang sinasabi kay Tako na ipinaliwanag na sa kanya ni Maria na siya ang tumulong upang gumaling siya. Ipinaliwanag naman ni Tako ang buong pangyayari at sinabi niya na sa kanyang imbakan. Halos madawa na niyang alisin ang sumpa ngunit kulang pa siya ng isang antas sa mahika ng liwanag. Dahil dito ay patuloy siyang nagsasanay hanggang sa maabot niya ang kinakailangang antas at tuluyang mapawi ang sumpa ni Sofia. Sa kanyang sugat ay inilagay ni Tako ang likido mula sa bote na ibinigay ni Papex na naglalaman ng lason na kinuha mula sa halamang tinatawag na humo. Ginamit niya ito upang maghilam ang sugat at maabot ang mas mataas na antas ng kanyang kakayahan. Sa wakas na magawa niyang pagalingin ang sugat sa kamay ni Sofia ay nakuha niya ang kakayahang extra sensation. Tinanong ni Sofia kung bakit niya tinawag si Maria at ipinaliwanag ni Tako na ito ay dahil itinapon ni Maria ang ilang halamang gamot na sa pag-aakalang ito ay basura. Labis itong ikinagulat ni Sofia at tinanong kung bakit siya masyadong nagre-resulta sa ganitong mga bagay. Sa sagot na puno ng tapang at ipinapaalala ni Tako na ipinangako niya na lulutasin niya ang kanyang problema at dahil dito ay naiyak si Sofia. Sa kanyang pagluha at napaluhod siya at nangakong magiging tapat sa buong buhay niya kay Ginoong Tako. Hinawakan niya ang kamay ni Tako at sa kanyang puso ay nangako siya na hindi na siya magdududa pa. Sinabi ni Tako na habang hawak ang kamay nilang dalawa na lagi siya maasahan ni Sofia. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay nanunood ang Diyosa na sinulan mula sa langit. Masaya siya para kay Tako dahil unti-unti niyang natutupad ang kanyang mga layunin.